Isa sa malaking natural disaster ng Pilipinas ay ang typhoon or bagyo, commonly like mga baha, malalakas na alon ng tubig or malakas na ulan at hangin na nakakapahamak or nakakasira sa ating mga syudad, bahay or building sa Maynila at sa iba't ibang probinsya. Dahil maliit at malawak ang ating bansa ay napapagiliran ito ng tubig ay kadalasan na magkabaha sa atin kahit na natural na bagyo lang ito. Kailangan pa din natin maging handa sa pag-stock ng extra na pagkain at palaging maging madiskarte para makasurvive sa sitwasyon na ito. And hello, this is my emergency plan for Science and AP. Susunod naman, ito ang mga listahan ng mga mahalagang bagay para sa emergency kit upang maghanda sa lindol. Una sa lahat ay number 1, tubig. Hindi bababa sa 1 litro bawat tao bawat araw para sa 3 to 5 araw. Pagkain na hindi nasisira. Madalatang pagkain, energy bars at pinatuyong prutas. Pangatlo ay first aid kit, mga bandage, antiseptic wipes, pain relievers at mga resita ng gamot. Pang-apat, flashlight at extra batteries kung sakaling mawala ng kuryente. 6. Mahalagang dokumento, kopya ng ID, insurance at mahalagang papeles. 7. Perang cash at credit cards kung sakaling mawala ng kuryente at makabili ng groceries, just in case. Number 8. Charger at cellphone at power bank upang manatiling konektado sa bansa. Number 9, mga gamit sa personal na kalinisan like toothbrush, toothpaste, shampoo, ganon-ganon. Narito naman ang mga paghahanda na dapat gawin bago ang lindol. Number 1, gumawa ng plano sa emergency. Tukuyin ang mga ligtas na lugar sa iyong tahanan, tulad ng ilalim na matibay na mesa o sa mga gilid na panloob ng pader. Siguraduhin ang mga mabigat na bagay. Ilagay ang mga mabibigat na bagay sa malalayong lugar upang di tayo mabaksakan or mga kasama natin sa bahay ay mabaksakan. Mag-imbak ng mga emergency supplies. Mag-ipon ng emergency kit na may mga mahalagang bagay tulad ng pagkain, tubig, first aid kit at flashlight. Alamin ang mga ruta at paglikas. Pamilyarin ang sarili upang maruta at ng pagligtas ng emergency exit. Manatiling updated, malaman tungkol sa mga panganib ng lindol sa iyong lugar. Here are some do's and don'ts after an earthquake. Do's: check for injuries, provide first aid, and call for medical help if needed. Number 2, evacuate if necessary. If you're in a building that's eventually unsound or have been ordered to evacuate, do so. Check for damage. Assess damage to your home and property. Use caution in utilities. Check for gas, water, electricity leaks, and turn off main bulbs if necessary. Stay informed. Monitor local news and emergency alerts for updates. Prepare for aftershocks. Earthquakes can trigger aftershocks, so be prepared to drop, cover, and hold again. Here are the don'ts. Number 1, don't use elevators. Elevators can be damaged and not be safe to use. Number 2, don't enter damaged buildings. Avoid entering buildings that can be damaged or have structural issues. Number 3, don't open flames. Avoid using candles, gas stoves, or open flames that can indicate gas leaks or other flammable materials. Number 5, don't spread rumors. Only share information that you verified through credible sources. Number 6, don't panic. Always stay calm and follow the instructions of emergency responders. By following these do's and don'ts, you can help yourself and others safe after an earthquake. And that's all. Thank you for listening and watching my emergency plan performance task in AP and Science. I hope na you understand my VMs through this video, even though I don't have a video of myself. Thank you. Bye bye.